Ang sabi po in Psalm 111 verse 1, Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation. Sa verse po na binasa natin, tayo po ay nagkakaroon ng performance competitions. Whether ito po ay ginaganap sa ating anniversary or sa Christmas party. Pero madalas po, annually, nagkakaroon po tayo ng ganito. And kapag tayo po ay nananalo, hindi naman po tayo nakaupo lamang na nagse-celebrate. Madalas tayo po ay napapatalon pa sa tuwa. Kataas pa yung mga kamay natin. Woo! Especially kung tayo po ay merong ine-expect na malaking premyo. Kung may pagpapala po tayong ine-expect. Tulad po na sinabi natin kanina, if we're expecting an announcement, whether ito ay patungkol sa blessing na hinihintay natin na matagal na, ito ay patungkol sa exam na hinihintay natin, expecting a baby, expecting a good news, napapatuloy pa tayo minsan. Kataas pa yung mga kamay natin. And David, a man after God's own heart, did this. Ang sabi pa niya, I will praise the Lord with my whole heart. We cannot please God kung hati po ang ating puso sa pagsamba sa ating Panginoon. Ang sabi po in Matthew 6 verse 24, no one can serve two masters. Maliit na illustration lamang po. Kapag tayo po ay nakikipag-usap sa isang tao, mga kaibigan natin, mas gusto po natin yung full attention nila ay nasa atin. Tama po. Medyo nababastos po tayo kapag yung kausap natin nagsa-cellphone or may ibang kausap, biglang may kakausapin na iba habang kausap natin. Medyo nababastos po tayo. Tama po. Ang sabi po in Matthew 4 verse 10, sabi po ni Jesus nung sinusubok siya ng kaaway,
para sa atin. Our God deserves all the praises, all the highest praises. Katulad po ng mga inawit natin kanina. Sabi natin kanina, I could sing of your love forever. But do we really mean yung mga kinakanta po natin? We cannot fully celebrate if part of us doesn't want to win in the first place. Hindi po tayo makakapagbunyi ng lubos-lubos. Or in our case, makapag-worship ng buong buo na nakataas pa yung ating mga kamay. Ng buong puso, katulad ng sinasabi ni David. Worshiping God with our whole heart. If in the first place, hindi naman po natin nais umalis dun sa dati nating buhay. Maraming sa dati nating buhay, tayo yung kontrolado. Tayo yung nasusunod dun sa mga plano natin. And so kung minsan, even in our church, nadadala natin siya. Na while worshiping God, while praying, minsan ang tumatakbo sa atin yung mga schedule natin. Ang tumatakbo sa atin yung mga dapat nating asikasuhin. Dati nating buhay. Minsan hindi tayo makapag-worship ng buong buo. Because yung sin ay patuloy na ginagambala tayo. Maring yung kaaway, ginagamit ito. Itong buhay na ayaw nating mabitaw-bitawan. Maring nagagamit po kasi siya ng kaaway para i-deceive tayo. Worship ka dyan, pero paglabas mo, ano ba yung buhay mo? We cannot fully celebrate if in the first place, hindi naman po natin nais na manalo. Sabi po natin kanina, our God deserves all the highest praises, all our attention. Hindi lamang po sa ating corporate worship, but even outside. Yung worship lifestyle natin sa ating pamumuhay, our God deserves all the attention, all the glory sa ating buhay. Sa lahat ng ating ginagawa, whether ito po ay work, whether ito ay pag-aaral, or dito, kasama natin ang ating fellow believers. Kasama natin ang ating Panginoon. Dahil siya ang nagligtas sa atin. But even higher than that, siya po ang may likha. Siya lang ang tanging Diyos na may likha ng lahat. Isang pagpupuri at pagsamba na hindi alintana ang iniisip ng iba, kundi ang mag-celebrate in His presence alone, ng buong puso at lakas. Balikan po natin yung ating verse in Psalm 111 verse 1. Praise ye the Lord, I will praise the Lord with my whole heart in the assembly. Una, dineclare niya po ang pagpupuri niya sa Panginoon. Pangalawa, dineclare niya kung ganong pagpupuri ang kanya ibibigay sa ating Panginoon. Yung klase ng worship na kanya ibibigay sa ating Panginoon. At pangatlo po, sinabi niya na gagawin niya ito kasama ang kanyang fellow believers. Ito po ay isang imbitasyon to worship our Heavenly Father, si Yahweh. Sabi natin kanina na whenever we say praise the Lord, it's also an invitation to the others na gawin ito katulad natin. It's as if we're expecting an action from the others na magpuri din kayo sa Panginoon na nakataas ang inyong mga kamay. At ito po ang ginawa ni David. He expecting the whole assembly of Israel, yung buong congregation na mag-worship sa ating Panginoon na may buong kalakasan. Sabi po natin kanina na ang pagsasabi ng praise the Lord, meron kayo ina-expect na action from the others. Katulad po na sabi natin kanina, David was praising God boldly, withholding natin sa kanyang pagpupuri sa ating Panginoon. Wala po siyang pakialam kung anong iisipin ng iba sa kanyang pagpupuri. At ito po ay naging evident nung kinutya po siya ng kanyang asawa. Remember yung storya po na
Hinubad niya po yung kanyang mga kingly robes para magpuri sa ating Panginoon. And that is also expected of us. Sabi natin kanina, bukod sa pagpupuri natin sa Panginoon dahil sa pagliligtas niya sa atin, ay ang pagpupuri natin sa Panginoon because of who He is. Dahil siya ang Diyos. And in the following verses po, after ng verse 1, verse 2, verse 3, following verses, inilahad po ni David yung mga rason bakit kailangan nating purihin ng Diyos ng yada worship or yada praise. Binanggit niya doon ang provision na binibigay sa kanila ng Panginoon. Ibinigay niya doon yung pagliligtas ng Panginoon sa kanilang bayan. Sabi po in verse 9, He provided redemption for His people. He ordained His covenant forever. Holy and awesome is His name. Kung nakasama po kayo sa ating Bible study, online Bible study with Pastora Tina last Tuesday, binanggit po ni Pastora Tina kung bakit hindi yung mga anghel ang naatasan para mag-share ng gospel. Binanggit po ni Pastora Tina kung bakit tayo ang naatasan ng task to be co-workers with Christ sa pagpapalaganap po ng gospel. Dahil hindi po yung mga anghel, sabi po ni Pastora, ang nakatanggap ng redemption. It is us. Tayo po yung nakareceive ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ang kanyang John 3:16. Nabanggit din po ni Pastora Tina ang Psalm 107 verse 2. Sabi po doon, at inawit din po natin kanina, let the redeemed of the Lord tell their story, those He redeemed from the hand of the foe. Punta po tayo sa Ephesians 1 verse 7. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Bukod po sa lahat ng pagpapala na maaari nating maisip o expect from the Lord, yung ating pagkain, yung ating pamasahe, yung pag-iingat ng Panginoon sa ating pagbiyahe, yung makatapos tayo ng pag-aaral, yung matanggap tayo sa isang trabaho, ma-promote tayo, magkaroon tayo ng magandang pamilya. Bukod po sa lahat na maaari natin ipagpasalamat sa ating Panginoon is our redemption. Yung finished work of Jesus Christ on the cross. Kanya sakripisyo, kanyang pagkamatay at pagkabuhay magmuli just to save us. Ang sabi po in John 4:24, God is spirit and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. And we can only do this, ang makapagbigay ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon, kung tayo po ay nakareceive ng Kanyang pagliligtas. Hindi dahil nadatnan na lang natin dito na kasi sila, nagtataas sila ng kamay kapag kumakanta sila. Kasi pumapalakpak sila habang kumakanta. Ay kasi nilalakasan nila yung boses nila, siguro ganun na lang din yung gagawin ko. Nagsisway sila, siguro magsisway na lang din ako. At hindi po dun. This will come naturally. Kung papaano ang isang mananagumpay, ang isang nanalo sa isang competition, naturally mapapalundag po siya sa tuwa. Sa pagse-celebrate ng kanyang pagkapanalo. It will naturally come to us. Ang pag-worship na nakataas ang kamay, nag-worship with our whole hearts, pouring unto God. Ang yada worship, if we receive God's redemption. And more than that, katulad po ng dinidiscuss nila Pastora Tina and Pastora Shell sa Bible study, yung pagliligtas po na yun, ay nagresulta para tayo ay maging parte na ng pamilya ng ating Panginoon at ma-enjoy yung kanyang fellowship every day. Makausap natin ang Panginoon freely every day. Sabi po in Romans 8 verse 15 to 16, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship.
And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. And so this evening, as we continue with our worship, focusing on our Heavenly Father, yayaman lamang po, nakakatapos lamang po natin a few Sundays ago, ang pagwasak ng mga doors ng ating kaaway na naghihinder sa atin to worship Him freely. Kung ano man yung mga naghihinder sa atin noon para makapagpuri sa ating Panginoon ng buong buo, ng ating buong puso. Sa gabi po ito, as we worship our Heavenly Father, as we focus on Him alone, praising Him with our hands lifted up, pouring our hearts unto Him in the assembly, nawa, hayaan po natin ang banal na Espiritu ay kumilos sa atin this evening. Amen po. Tayo pong tumayo. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po sa inyo pong word this evening. Patuloy lamang po kaming nag-expect ng inyo pong pagkilos sa bawat isa sa amin as we worship you, Lord, as we surrender ourselves unto you. May I invite everyone to raise up their hands as we worship the Lord. Just open your mouth and worship the Lord because you deserve all the highest praises, Lord Jesus. You deserve all the glory. You deserve all our strength, Lord. Lahat-lahat ng sa amin, Lord, ay patuloy lamang po namin ino-offer sa inyo. Every thought ay patuloy lamang po namin isinusurrender sa inyo. Lahat po ng aming alalahanin ay patuloy lamang po namin itataas sa inyo. Lahat-lahat po. Lahat ng pagpupuri. Lahat-lahat. Everything that we are is yours, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Amen.